Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Si Secretary ka doon sa mga mismong justices. At tinignan ko rin po yung ilan pong mga vlogger, no? Ilan lang sa mga tampok na vlogger na napag-uusapan natin. Kung may epekto po ba sa malalaking vlogger na ni BBM, yung mga sinasabi, pinipick up ba nila? Aba, akalain nyo po, walang epekto. Parang sininyo lang pala ang tinuturong nila rito kay Gadon. Akala ko pa naman ay si Gadon ang magbibigay ng direksyon ng kampanya. Parang Ninyo Barsaga lang pala ang treatment ng mga vlogger dito, no? Isang beses lang po kinunan ng impormasyon at itinakwil na. Gadon, sa mga vlogger lang ng BBM, hindi ka na pala pinakikinggan. Paano ka papakikinggan ng mga mamamayang Pilipino? Dalawa po yung pag-uusapan natin dito, no? Kaya Gadon, sa mga bagong bira ni Gadon. Pero alam nyo, merong gustong gawin si Gadon na hindi nagiging effective. Ito po. Sabi ni Larry Gadon, ngayong pong araw to, kung tutusin si former President Rodrigo Duterte ay hindi mananalo noong 2016 kung hindi siya sinuportahan ng mga Marcos loyalists at mga Ilocano. Kulang ang impluensya ni Duterte para manalo noong 2016 kung hindi siya dinala ng mga Marcos votes. Alam niyo yun, 2016 pa yung pinag-uusapan. No? Siyempre, ang tendency ng mga Duterte supporter na makakarinig yan, magagalit na naman kay Gadon. Yan yung papel ni Gadon no? Galitin tayo para siya na lang yung awayin. Di ba? So aawayin natin siya, makakalimutan natin yung mga ibang issue. Makakalimutan natin yung PDEA leaks, makakalimutan hindi po kami ganun. Okay lang sana kung dinadala yan ng mga vlogger niyo. No? Tinignan ko ngayon si Mike Abe, itong si Coach Janet, yung mukhang hindi naliligo. Wala ayaw dalhin yung mga propaganda mo. Hindi ka ang ina-expect ko po talaga, no? Etong mga sinasabi ni Gadon, eto na yung dadalhin ng mga vlogger. Aba, hindi po. Alam nyo kung anong dinidiscuss ng mga vlogger nila? Maisog rally. Ganun po sila kasigasig na mag-promote ng maisog rally. Kita nyo? Hindi po nila. Nadala yata sila kay Ninyo. Nagmumukha silang hindi credible. Di ba? Nagmumukha silang hindi credible. Neutral ka ba? Wala po neutral dito sa amin. Duterte po kami. Anong neutral? Kalokohan yan, neutral dyan. Okay. Alam mo, ikaw, Gadon, no? Sa totoo lang, maski pala mga vlogger nyo, hindi ka pinaniniwalaan. Nadala sila kay Ninyo, no? Niyakap nila yung mga sinasabi ni Ninyo, puta, ilang araw lang. Yung nagdadala ng chiching si Ninyo, lahat sila, dinala yun. Yung propaganda na yun. Tapos sumunod, yung merong karelasyon na daw si BP Sara, basketball player, o dinala na ng ilan, nakahalata na yung iba. Pagkatapos nung rally bayaran ay puta mukhang miyembro ng Kingdom. Lahat po ng miyembro ng Kingdom nag-aahit, malinis mag-ayos. Puta yung manakuha ni Ninyo, alam mong tambay doon. Ganyan pala ang tingin nila kay Gadon. Hindi sila basta-basta nagtiwala. Akala ko talaga susundin nila si Gadon. So ano pang papel ni Gadon ngayon? Ha? Hindi ka rin naman pala maasahan sa pagpopropaganda. Hindi ka naman namin papatulan na magagalit kami sa iyo pero isa ka lang sa topic namin. Di ba? Hindi ka naman importanteng tao. Siyempre yung punteriya pa rin namin, direkta kagad. Mas nakakagalit yung sinasabi ni PBBM kasi sa iyo, Gadon, imahinasyon ka lang.
Lahat ng mga sinasabi mo, puro imagination. Paano mo mapapatunayan yan? Na nagpanalo kay Duterte ay mga Ilocanong loyalista. Oh, given. Ipagpalagay na natin na tama ka. Di ba? Ipagpalagay na natin na ikaw ay tama. Na kayo nga nagpanalo kay Duterte. Ano ngayon? Naglingkod naman siya ng 6 na taon. Huwag mo sabihin kayo pa rin ang dahilan kaya popular si Duterte. Panunungkulan niya na yun. Minahal na siya ng tao dahil naranasan namin kung paano yung Duterte leadership. Labas na kayo dun. Wala na kayong say dun. Kung pinagpipilitan mo na kayo nagpanalo, thank you. Pero kaya popular si Duterte mula 2016 hanggang ngayon 2024 na hindi na sila siya presidente dahil sa kanyang ginawa. Eto. Ano po sabi nito ni Gadon? No, bubueltahan niya raw yung mga justices. may ta. Sorry kung eto lang po yung pambibira nyo pala, vlogger nyo, hindi siya dinadala. Tignan nyo po yung mga tignan nyo po yung daladala ngayon. Asa na ba yung kay Gadon ng mga justices? Puta, nawala. Hindi ko natantosan Teka lang Hindi ko nga natantosan. Yeah. Okay. Ito po ang buwelta ni Gadon. Gadon to file impeachment complaint against Supreme Court justices for perjury ruling. So lahat po ng mga pumirma sa kanyang guilty, yung pagiging guilty niya sa perjury o pag-testify ng haka-haka. Mahilig sa. Siguro si Gadon hindi niya na ma-distinguish yung katotohanan sa haka-haka, no? Kasi nagte-testify pa siya. Yun po yung kinaso sa doon po siya guilty. Siya po ay nagsampan ng impeachment kay Sereno. Samantalang yung kanyang sinumpaang reklamo ay wala palang katotohanan. Base lang daw sa haka-haka. So yun po kaya po siya pinaparusahan ng double o pangalawang disbarment. Ngayon sabi po ni Gadon, ito po ang sinabi niya. Walang jurisdiction, no? Ang Supreme Court, walang basehan ng Supreme Court na nag-perjure ako. Wala silang jurisdiction sa kasong iyan. Kung may magsasabi na mali o kasinungalingan sa impeachment complaint, it should be the House of Representatives. Okay. Tapos, Gadon said he would file an impeachment complaint against justices who signed the resolution. Problema na ng Chief Executive yan kung paano papalitan ng justices kung sila ay ma-impeach. So, si Gadon, instead po na makatulong, di ba? Kaya yan pinagdadakdak para tulungan yung namanira sa mga Duterte, di ba? Imbis na makatulong si Gadon, lumabas yung kanyang guilty verdict. Wala na. Ibig sabihin, paano mo papaniwalaan yan? Guilty yan sa perjury. Sabi ng Supreme Court. So wala pong maski yung mga vlogger niya. Vlogger ni PBBM, ayaw ire-echo, no? Ayaw yung sinasabi ni Gadon, ayaw nilang dalhin kasi perjurer. Sabi ng Supreme Court bubueltahan niya ngayon na impeachment. Pag sinalang niyo po yan sa impeachment, thank you very much kay Ma'am Ednalyn Morcroft sa $13.99 Canadian dollars. Gadon, the barking puppy. Okay. Mag-impeachment. Biruin mo yun, Gadon. Imbes na matulungan mo yung mga Marcos. Kasi ang gusto ng mga Marcos ngayon, siraan na talaga yung mga Duterte. No? Sa amin ka actually nakatulong. Kasi sasabihin lang namin, yan ba ang mga cabinet official nyo? Convicted perjurer? Yung pumipigil yung senador na pumipigil at nahalal ngayon bilang pangalawang pinakamataas na senador. Convicted din. Si Senator Jinggoy Estrada. Yan po mga
ipansisira ninyo sa mga Duterte? Panay panay guilty, convicted. Hindi ko alam kung tamang gamitin yung convicted, ha. Iba yata kasi yung convicted parang makukulong, pasensya na po, hindi po tayo alam saan, pero pareho silang guilty. Yun ang importante. Hindi po nyo nagiging katulong sa paninira sa mga Duterte. Actually, ikasisira nyo pa. Ikasisira nyo pa. Abala pa, biruin nyo, isasalang nyo yan sa Kongreso. I-impeach yung mga Supreme Court justices. Mga justices na sa Supreme Court, labas na po kay Duterte. Nabaling na yung galit ni Gadon sa mga justices. Sa bagay, pwedeng patulan niya ng mga congressman. Kasi pinapatulan nila lahat. Yung mga senador nga, puta, ilang araw na si Go. Ang simple lang naman yung kay Go, di ba? Okay. So, abangan po natin kung magpo-prosper po yan. Kung papatulan po yan ng mga congressman at isasalang nila yung mga justices ng Supreme Court, mahaba po yan. Hindi lang po isa no? Mahaba po yan. Ang dami pong isasalang dyan sa Kongreso at sa Senado. Aabalahin po ni Gadon. Inaabala ni Gadon ang wala na nga matrabaho tong gobyernong ito. Magsasampa pa ng impeachment sa mga justices na hindi naman namin kilala. Lalo kayo mawawalan ng trabaho. Thank you very much kay Mama Edmalyn. Ito po, At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Peace out.